ating sermon. Dear Heavenly Father, we ask for the light that is in your word. Through your Spirit, Lord, we will be able to open the word in ways na hindi namin mararanasan or nararanasan sa aming individual na pag-aaral. Tulungan mo kami sa pag-aaral na ito with the covenant community na with all humility, buksan namin ang inyong salita at tingnan namin kung ano ang sinasabi ng inyong salita patungkol sa isang bagay that we all struggle with. And may you do good to your people this afternoon. Many here came from different places and far places just to hear your word. May we not commit the sin of not feeding them from the word of God. Help your servant and everyone that is here to have clear conscience and clear hearts going before you with the forgiveness that is in the Lord Jesus Christ and with the wisdom from your word, we'll be able to benefit from this ministry of the word. Thank you so much for this opportunity to sit once again under the ministry of your word. Thank you for the man that you have used this morning in place of your servant. Thank you for the ministry of the word that was given to us. We were challenged to consider ourselves, especially on the matters na kailangan namin maging teachable. And may this, another lesson, complement what was addressed kanina na isang practical thing din in our covenant relationships dito sa Iglesia. Thank you so much. We ask these things in Jesus' name. Amen. Marami sa inyo, alam ninyo na, na ang December 7 ay mahalagang araw sa kasaysayan. 84 years ago, nung nagkaroon ng isang Sunday morning walk ang maraming mga tao sa isang base militar at tinignan nila ang himpapawid nila. Napakaganda. Every Sunday, walang anumang banta ng gyera, but this time, may biglang mga lumilipad na mga eroplano, maliliit na eroplano at pinaputukan ang kanilang lugar. Akala na marami dahil Sunday ito ay para sa iba ay ito ay natural na pagsasanay lamang. Pero nung nagpatuloy ang mga putukan, medyo nabahala sila. Akala ng iba, nung nagsumbong ang mga tao doon, yung radio man doon sa base militar at pumunta sa kabilang end, doon sa mismong humingi ng tulong, akala nila ay Sunday morning ngayon, sagot nila sa kabila, you sober up, you sleep. Sumagot itong radio man by the name of Carl Boyer, ang sabi niya, this is not the drill, this is for real. And history was made on Pearl Harbor. It was under attack by the Japanese forces. At imbes na pumunta sila sa kabila, galing sila sa Pacific, hindi sila na radaran ng kanilang mga ginawa. And it was a Sunday morning nung panahon na yon, and they were caught unguarded sa bagay na yon. That was 1941. But then again, maraming namatay before the 9/11 attack ng 2001, ito na yung pinakamalaraming casualty ng one attack ng ibang tao, ng ibang bansa sa Amerika, ang Pearl Harbor attack. But what happened to that day, ang sinabi nila is, you woke the sleeping giant, at dito na lumabas ang atomic bomb. By that 1945, ay mapapasuko nila ang Japan because of the atomic bomb, yung na ibinagsak nila sa Nagasaki at Hiroshima. Makikita natin dito na pwede tayo na ang isang bansa ay makigera at mag-surprise attack, pero lilitaw na hindi pala kakayanin ng isang Japan ang isang Amerika pag nilabas na niya ang kanyang full force. Makita natin na napaluhod sila
doon sa nuclear bomb na meron ang Amerika, na sila lamang ang meron noon. Well, dito sa mga ganitong kwento, marirealize natin na ang mga pananaw ng ibang tao para matigil ang mga awayan ay walang iba kundi mas malakas na puwersa. At yan ang nakita natin sa gyera, totoo yan sa gyera. Pero pagdating sa relasyon ng tao at sa spiritual na buhay, hindi maaari ang palakasan at gantihan dahil magbubunga lamang ito ng mas malaking kaguluhan. Kaya naman si Apostol Pablo dito sa Ephesians, binanggit niya, ito yung proper way na makisalamuha kayo sa isa't isa at paano nyo ma-maintain ang maganda at maayos na covenant community, ay binigay niya sa kanila yung mga proper virtues and proper attitudes, paano mapanatili ang isang maayos na komunidad. Dito sa Ephesians 4:26-27, basahin ko sa inyo ang portion na sinabi ni Paul na mga sikreto paano ma-maintain ang buhay nila sa maayos na paraan. At isang susi dito is that huwag silang masyadong mapagtanim ng galit, that they would keep short accounts, that they would not be angry, at huwag hayaan ng kaaway ay kumilos sa kanila. Ephesians 4:26-27, hear the word of God, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger, and give no opportunity to the devil. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger, and give no opportunity to the devil. Well, bigyan ko kayo ng context. Ito ay very short yet powerful verse about anger in the context of covenant relationships. So ang context dito ay church, Christian relationship, brotherly relationships. Ang gustong ipakita ni Paul sa Ephesians 4 ay this is how you live out the new identity in Christ in the community of Christ. Di ba binanggit dito, kayo ay mga outsiders sa pangako ng Diyos, you are the strangers of the people of Israel, you are the Gentiles dead in sin and trespasses, kayo ay namuhay bilang mga pagano at you have not learned these things kay Christ. Ang nagawa ninyo is ganito kayo makirelate sa isa't isa. And assume in this section is that the covenant community should be ruled now by Christ through His grace. So ang end result ay hindi isang grupo ng mga tao na parang mga pagano na walang pakialam sa isa't isa o kaya ay naggagantihan at nag-aawayan. Yan ang itsura ng mga pagano. Pero sabi niya, ang end result ng isang covenant community na may Kristo at grace ng Diyos ay isang harmonious covenant relationship. Paul sets forth specific, concrete exhortations flowing directly from the section that distinguishes yung old way of life from the new life. Sa verses 17-24 ng Ephesians, makikita mo doon, ito yung old way of life ninyo. Ito yung iniwan ninyo. You have not learned this from Christ. Ito yung dating kayo. Sinabi niya doon sa Ephesians 4:17-24. Kaya sabi niya doon, now this I say and testify in the Lord that you must no longer walk as the Gentiles do in the futility of their minds. They are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, due to their hardness of heart. They have become callous and have given themselves up to sensuality, greedy to practice every kind of impurity. But this is not the way you learn Christ, assuming that you have heard Him. So, nililinaw niya sa kanila na ganun ang buhay nyo nung kayo'y mga wala pa kay Kristo. Ganun sila dati, ngayon hindi na dapat ngayon. Ngayong na kay Kristo na sila, hindi lamang religion na nagbago sa kanila, kundi pati yung pakikitungo pala nila sa kanilang bawat isa. Hindi lang ang pangalan ang nagbago, kundi ang kanilang community at yung behavior nila sa community nila. So sinasabi ni Paul dito, from lofty heights of learning Christ to the more practical issues, binanggit niya yung the nitty-gritty of Christian behavior. Kaya dito sa Ephesians 4:25, hanggang sa katapusan ng Ephesians 4, makikita nyo yung nitty-gritty or yung mga behaviors
na nag-encourage ng harmonious relationship sa iglesia. Ang sabi niya dito, from telling the truth, from controlling the anger, honesty at work, hindi na kayo magnanakaw, kindness of speech, kayo ay maging sensitive na sa pakikipag-usap, forgiveness, may pagpapatawad, may pag-ibig, merong sexual control sa Ephesians 5 verses 1 and 2. So, pinapakita niya dito, ito yung magiging susi para maging harmonious ang relationship ninyo. Each has something to do with relationships within the church. In fact, Paul uses the present imperative 12 times. So, ang style niya ay imperative, pautos, sharp, urgency ang nakikita mo dito. Sinabi niya, he that stole, steal no more. Sinabi niya na, be angry and sin not. Sinabi niya na, don't lie to one another. Meron ng ganitong uri ng urgency sa kanyang sinasabi para nang sa gayon hindi kayo magkagulo sa inyong covenant community. Hindi mga issue ito na pwedeng i-ignore. May sense of urgency. Hindi pwedeng i-underestimate na wala naman sigurong may dudulot na masama kung hahayaan ko ito. Let's say I will continue to lie to one another. I will continue to steal. I will not tell the truth. O kaya naman, I will not forgive. O kaya naman, I will continue to be angry sa aking mga kapatid, magtatanim ako ng sama ng loob. Sabi ni Paul, no, this is urgent. Hindi mo pwedeng pabayaan to or else hindi magkakaroon ng harmony sa covenant community. These are all serious issues na kailangan nilang pansinin, solusyonan, dahil parang cancer ito, nakakalat at sisirain ang buong pangangatawan. Kung paanong banta sa kalusugan ng katawan ang mga cancerous cells, ang mga tumor at yung mga virus, ganun din ang mga expressions ng sinfulness sa loob ng community. If we will allow these bad behaviors and these bad attitudes and practices to fester in our covenant community, mas mapapahamak ang ating covenant community o yung katawan ni Kristo. Dahil kapag pinabayaan ito, mas kakalat, alam natin, mawawasak ang buong iglesia. So, nakita ninyo, iba-iba ang in-address ni Paul. Sa verse 26 to 27, sa thought, sabi niya, yung uncontrolled anger versus controlled anger. Indeed, doon sa pagkilos or sa gawa, verses 28, stealing versus hard work. In word, lying and truthfulness. So, in word, verse 25, lying and truthfulness. Verse 26 to 27, in thought, anger. And then in deed, stealing and hard work sa verse 28. And then verse 29 to 30, in word again, filthy talk and edifying talk. So therefore, in the covenant community, our problems are always not theological disputes palagi. Though pwedeng may mangyaring ganon, they will always be actually, hindi theological disputes. Problema lagi natin sa church is relationship issues. How we deal with one another. And very clear, because we are sinful people. Kahit gaano ka kaingat, kahit gaano, alam mo yon, bantay, sarado mo yung kilos mo, yung sasabihin mo, dahil sinful person ka at nandiyan pa rin ang remaining sins, you cannot avoid it, magkakaroon ng kiskisan, ng balat sa iglesia, kahit gaano ka kagaling at kaingat umiwas at kumilos, you will be stepping in someone else's toes. And how much more, tayong maraming beses na at times, aminin natin, we are very at ease, matagal na tayo magkakasama dito, yung pagkilos natin, hindi na natin masyadong napapansin o kaya naman ina-assume na natin na laging okay ito sa mga kakarinig dahil kilala naman nila tayo, matagal na nating kasama. The problem will always be kung paano natin nahaharap ang tukso at yung kasalanan natin in relation sa ating mga kapatid. When it comes to that, may specific na bagay na gusto nating i-address sa verses 26 to 27, yung issue ng anger. At ang text, malinaw siya sa urgent, imperative case. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Simple, yet inspired by God to solve the very problem we have because we are usually short-fused. Mabilis tayong magalit. Mabilis din tayong sumabog. Napansin nyo, ang command ay, magalit ka nga, hindi ka marunong magalit. Hindi eh. Ang command is,
be angry and sin not. So ang translation is, magkaroon ka ng galit, but make sure na hindi ka nagkakasala pag nagkagalit ka, and do not let the sun go down upon your wrath, which means huwag mong patagalin. And translation nito is you keep short accounts. Huwag kang masyadong maglista, huwag mong masyadong dibdibin, at ito ay parang iisipin mo, iipunin mo, because in the covenant community of God, hindi nais ng Diyos na magparamihan tayo ng ipon ng galit at magpahabaan tayo ng puot sa bawat isa hanggang parang pressure cooker na ang environment ng ating church. Mangyayari is we will of course all give up one day or one way ang mga bagay na ito. Mga kapatid, let me tell you na ang intention ko dito ay mawala yung mga galit natin, hindi yung kayo ay magalit sa akin after nito. But this is as a pastor and as a human being, Christian na may remaining sins, we all struggle with this. No, mensaheng ito, ipakita sa atin yung malaking problema or yung danger ng anger pag hindi natin ito nire-reject, hindi natin nire-refuse, at hinahayaan nating mag-fester ito sa ating mga hearts. At yung threat ito sa ating harmonious covenant community. At nawa maging warning ito if we will neglect yung warning ng Panginoon. At nawa, of course, ang hope ko is, hindi ko matouch yung emotionalism sa inyo and then, kawawa naman tayo, masisira yung iglesia. No. My intention is to preach to you Christ and His gospel at makita yung gospel solution behind this very problem. So let me give you our message. As new creatures in Christ, we keep our relationships by rejecting anger and keeping short accounts of each other's offenses. As new creatures in Christ, we keep our relationships. We keep short accounts. How? By rejecting anger. Nire-reject natin ang anger, di natin yan kinocultivate, di natin pinababayaan, nagpa-fester, inahayaan natin na magtampo tayo na magtampo hanggang lumaki, dumami, hanggang hindi na makontrol ang galit natin, mag-prolong. Anger is a universal problem that has infected every group of people, and it has been a prevalent menace in every culture. Bawat generation, bawat pamilya, bawat tao nararanasan ito, either as you, a perpetrator, or you as an offender. Offender and a victim. Pwedeng dahil ikaw ang offender, pwedeng ikaw din ang biktima ng anger ng tao. Walang nakakatakas, sadly, sa poison na to. Lahat tayo, we can have and we have some memories where we have received yung anger ng ibang tao na unjust o kaya naman ay napagalit tayo ng mga tao dahil talaga sa kagagawa nila. Don't think that this message is to protect those who are unrepentant. Don't think that this message is to condone those people na patuloy na inuulit-ulit yung kasalanan nila at parang inaabuso-abuso ka na lang. No, there is of course a gospel command to those people. What we are trying to do here is yung verse 26 to 27 that there is a command as a covenant people of God that we should be angry and do not sin, and then do not let the sun go down upon our wrath, and let us not give opportunity to the devil. So, it is always there in every relationship, walang immune sa presensya ng anger, permeating ito sa mga conversations nito natin at nai-infect ang mga relationships and even yung ating pag-iisip. Hindi lang characteristic ito ng mga unbeliever, kundi maging ang mga Kristiyano at mga churches nakapasok ang culture ng anger. Sabi ni Robert Jones, ang definition niya ng anger is our whole person active response and negative moral judgment against perceived evil. Kapag may perception tayo ng evil that has been done to us, tayo ay nagkakaroon ng whole person active response of negative moral judgment. Response natin ito dun sa tao na akala at iniisip natin ginawan tayo ng masama, and this is a human problem, especially of course we all know that we are sinful people. Now, ang tema ng message at yung sabi ni Paul is that be angry and do not sin, which means pinagbabawal niya. Huwag niyong hayaan na kayo ay
mabuhay sa pagkagalit. Dahil as new creatures, tayo ay nasa covenant community, dapat mamuhay tayo ng harmonious relationship with one another. So ang question is, tanong natin, bakit kailangan nating i-reject ang anger? Bakit kailangan nating mag-keep ng short accounts with one another? Well, dito sa dalawang verses na ito, napaka-simple, napaka-short, pero may dalawang strong and solid reasons bakit kailangan mong i-reject ang anger at mag-keep ng short accounts. Very simple. Number 1 is because we are sinners, and number 2, because there is Satan. Yung dalawang rason na yan, binanggit yung isa sa verse 26 and then yung isa sa verse 27, these are two reasons na dapat nating isipin bakit kailangan nating i-reject ang anger sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Sa verse 26, ang sabi ng Bible, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger. So you see, sinful anger pala is the characteristic of the old life without Jesus Christ. Yan, tingnan nyo, yung pagkagamit is may reminder na, be angry and do not sin. Why? Because ina-assume dito sa text na ang normal circumstance ay pag nagalit tayo, ay nagkakasala tayo. Kaya nga sinabi niya, sige, magalit ka, pero huwag kang magkasala. Which is, the assumption is, usually, pag nagagalit naman talaga tayo, is may kasamang kasalanan. We are good at anger, kaya may command dito na pwede kang magkasala, huwag kang magalit. We usually sin whenever we get angry. Very rare lang yung situation or circumstances that we are angry, pero hindi tayo nagkakasala. Why? Because it is possible. In fact, let me just give you a clarification. Anger is not explicitly called sin in Scripture because there is a type of anger that is called the righteous anger. In fact, anger can at times be an indication of one's holy zeal to the Lord. The Lord Jesus was angry nung ginawang bahay kalakal ang temple, na sabi niya dapat, this is the house of prayer and this is the house of my Father. Para sa kanya, bahay panalanginan nito. So, right ang kanyang ginawa na siya'y nagalit. When one cries out for justice and angry ang tao because of the injustice that has been done, do you think nagkakasala ang mga Kristiyano na kung sila ay legitimate naman na naiinis at nagagalit dahil sa flood control mess or corruption without, syempre, name-calling, without eroding into yung pambabastos sa mga tao na nasa office? I don't think so. In fact, yun ay magandang quality ng isang mamamayan na may pakialam sa kanyang bayan. So, we are not talking here about politics, yung kulay mo ng politics mo. As long as we believe, you believe na ang justice ang gusto mo. Bilang Kristiyano nga, lagi kong inahamon ng bawat isa dito, whether nung kulay mo sa politics, lagi dapat nating ipag-pray at dapat maging okay sa atin. Whether past, present, or future administrations, kung yan ay mga nagkasala, dapat gusto natin na sila ay maparusahan. Hindi yung dahil ito, kakampi ko, kahit na nagkamali siya, nagkasala siya, ay hindi siya maparusahan. Look, San Simon is suffering because of these DPWH projects. So, gusto ko lang linawin yon. But remember, these things are very rare. Na may anger na walang kasalanan. Ang madalas na mangyari is we get angry and then we sin. Kaya nga ito yung command. Be angry and do not sin. Sinight ni Paul dito yung Psalm 4 verse 4. Hebrew idiomatic expression ito na pine-permit ang isang negatibong bagay and then i-restrict niya. Sabi niya, be angry, but do not sin. So it is a creative way, literary device para makuha yung attention mo na, be angry, di ba? Parang maagaw ang attention mo. No? Pwede palang magalit, but do not sin. It is just actually a Hebrew way of saying na do not get angry. Dahil kapag naging angry ka, usually may halong kasalanan yan. Kaya sinabi niya dito, do not let the sun go down on your anger. This is a proverbial saying that warns against nursing anger. Ang usual testimony kasi dito, yung sa atin, do not let the sun go down upon your wrath, di ba? Ang gusto natin dito na understanding natin is
tapusin natin ang galit, ang problemang ito, isolve natin bago tayo matulog. Lalo na pag mag-asawa. Ito yung lagi na iniisip natin bago matulog. At tinry nyo ba itong gawin? Kayong mga bagong magkarelasyon or mag-asawa? Ano nangyari? Mas nadagdagan yung pressure kasi mas sinisikap ninyong isolve eh. Nabasa ko yung isang author, sabi niya may realization siya. Kasi ganito din daw yung ginagawa niya. In fact, kami din, nung una, ganito rin yung ginagawa. We try na ayusin na agad. Pero, ang sabi ng isang author, what is being said daw is, do not let the sun go down on your anger, not on the dispute or on the discussion. Which means, ang command ay huwag mong patagalin yung galit, hindi yung wag itong ang point niya is huwag mong patagalin ang galit, huwag mo itong i-nurture, huwag mo itong i-cultivate yung galit, even when there's no resolution or discussion yet. Because it's not always possible na yung dispute mapag-usapan at mag-overnight. Because what if yung kaaway mo ay hindi mo naman kasama sa bahay? Hindi mo naman lagi na makakausap siya at mariresolve yun. Kaya ang command, hindi yung ayusin na in a way na yung dispute ay mangyari na agad o yung discussion. Ang sinasabi dito, do not let anger go down upon your wrath, which means yung attitude at yung heart natin hindi dapat i-encourage at i-cultivate ang anumang anger na nararanasan natin. So if you're a Christian, may point at may time na nagkaranas ka at naramdaman mo yung galit. Ang sabi ni Paul, hindi yung hintayin mo yung sundown, ang sinasabi niya is, wag mong i-nurture. I-reject mo. Wag mong patagalin yan. Paalisin mo yan sa puso mo kasi hindi yan makakabuti sa'yo, regardless kung tama yung kaaway mo na kapatid o hindi. Ang summary dito is that Paul is warning them na i-reject nila yung anger sa issue ng kasalanan because they are sinners. Anger cannot be toyed upon if you are a sinful being. Pwede itong dumating sa kanila at sila'y magkakasala at hindi lamang yon. Dahil makasalanan silang tao, pag dumating yung anger, pwede itong sumiklab sa isang bagay na nakakatakot at sunugin ang mga magagandang mga relasyon at pwede nitong sirain ang mararaming bagay, including the covenant community. That is why, do not get angry because you are a sinner. Hindi ka anghel. Hindi ka sinless person. And that is the point here. Anger is always dangerous in the hands of sinful men because it can easily and mightily destroy relationships, including covenant relationships. Alam niyo kung ang anger pwede nating hawakan sa ating mga kamay at meron tayong super parang inhibitor or meron tayong controller na hanggang number 1 lang yan at ano man na mangyari yung number 1, hindi yan sisiklab. Alam mo, yung nakokontrol mo. Siguro, ma-justify natin. But you see, anger in the hands of a sinful man, it is a dangerous matter. In the hands of sinners, anger can easily turn into an explosive anger. In the hands of sinners, anger can easily escalate. Anger can easily be magnified, can be fed, it can be worsened, and it can spread. Anger in our sinful hearts can easily be cultivated and be translated into wrath. Anger in the sinful hearts of man na katulad natin can easily become uncontrolled anger. Simple anger na magiging uncontrolled anger. Once na naig ang anger na yan, pwede itong hindi mo ito makontrol. And worse, masasabi mo ang mga bagay na hindi mo gustong sabihin at hindi mo kailangang sabihin. At masasabi mo mga bagay na pinakamasasakit at hindi mo na kailanman mababawing sabihin because ang anger na yon, it has led you to hurt your brother or your sister. Our anger has the power to endure others and our relationships more painful than the affliction that can be caused by our sicknesses or even our physical pain.
Ang anger, hindi niya ini-intend, lalo na yung anger that is tied with emotional outburst. Yung outburst of anger, hindi niya kayang i-hurt yung physical body mo because it is not meant to hurt your physical body yung outburst ng anger mo. It is meant to injure not your physical body but your soul. The soul of your brother, of your sister kapag meron ka ng sinabi. And I am speaking to you not as someone who is so expert but as someone who have done a lot of bad things. At nagsisi ka na lang, why were you able to say those things? Tapos na, nasabi ko na, nasaktan na yung tao. Nasaktan na yung mahal mo sa buhay, yung kaibigan mo, yung kapatid mo sa Panginoon. Ito yung power ng anger. Ang anger, it is designed to injure the soul of your covenant brother and sisters. It is meant to punish him or her and allow him or her to taste the bitter cup of God's wrath that has been tasted by Jesus' death. Let me just repeat that. Ang anger sa isang kapatid sa covenant community, parang ang gusto mo is maparusahan siya at kahit papaano matikman niya ng konti yung bitter cup of God's wrath na tinikman na ng Panginoon, na sinagot na ng Panginoon, na pinatawad na ng Panginoon sa kanya. Pero dahil galit ka, kahit pinatawad na yon, gusto mo na maranasan niya at maramdaman niya yung parusa na binigay ng Panginoon sa kanyang anak na kinuha ng Panginoon sa kanya. Anger actually is a form of trying to make our brethren taste again the penalty of sin that Christ had canceled and paid for already. Anger sa ating mga kapatiran is not consistent to the gospel. In fact, it is anti-gospel when we respond in anger, sinful anger. If we respond in righteous indignation because of our zeal in the Lord, well, you can say na hindi ka naman nagkakasala. But aminin natin, sa relationships, whenever there is dispute, there are these problems, what happens is because of our anger, tayo ay nagkakaroon ng pagkakasala. Anger in Scripture actually regulates or radiates emotion. Kaya nga ang description sa Scripture sa anger is, it is often hot or it burns. Tied siya sa emotion. Hindi mo siya pwedeng maalis doon. Sabi ni Richard Baxter, anger is the rising up in the heart in passionate displacency against an apprehended evil which would cross or hinder us of some desired good. So sabi ni Baxter, anger is rising up in the heart. Yung passionate displacency natin against a perceived or apprehended evil na magkocross or maghihinder sa atin na magawa yung desired good natin. Alam nyo ba sa Bible, 20 different Hebrew words ang ginamit to refer na ang Diyos may indignation siya against evil. This is not sinful anger, but this is the Lord Jesus. This is Yahweh. 14 occurrences of the most frequent Hebrew word, the anaf, the Hebrew word for anger, and 181 of those 229 occurrences of the related noun af refer to God's anger. Bakit ko ito sinasabi? Because when you combine the Old Testament and the New Testament vocabulary, makikita mo may isang being na laging angry. Alam niyo kung sino laging angry? God. That makes God the most loving and the most angry person in the world. Pero hindi siya angry dahil ayaw niya magpatawad. He is angry because there is so much sin committed. There is so much evil. Because of His holiness, nag-generate ng anger yung holiness niya. Nagkakaroon ng wrath because of His holiness. At dahil dito ay He is the most loving and yet He is also the most angry person in the world. No wonder. Yung picture kanina binanggit ko, yung nostrils ng Diyos, it is parang yung toro, yung nostrils niya, yung galit na galit siya. That is an anthropomorphic na view na ang Diyos ay galit sa kasalanan. Why? Because ang kasalanan ay
abomination sa harapan ng Panginoon. So you see, if we get angry to other person, sa ating mga kapatid, ang mangyayari nito, kung ito ay sinful anger, hindi dahil tayo ay galit dahil sa zealousness natin sa Panginoon, what happens is, we will never produce the righteousness of God. Sabi ng James 1:24, the anger of man does not produce the righteousness of God. Kahit na magalit ka na magalit, kung yan ay sinful anger, it will not produce the righteousness of God. So kung ikaw ay makasalanan, may anger ka dyan, sabi ni Paul, wag mong pakikialaman yan, wag mong lalaruin yan. Makasalanan ka dahil bibigay ang puso mo, parang masisilaban ka at pwedeng masira ang maraming bagay sa'yo. Nakita nyo yung mga truck, yung mga may flammable gas? Di ba yung mga flammable gas? Ano nakalagay lagi? Meron nakalagay, di ba? Do not smoke within 50 feet. Because it's flammable. It's obvious, common sense. Hindi ka maglalagay ng mitsa na pwedeng sumabog yun. And you, a person, kahit na ikaw ay saint, you still have remaining sins. Ang sabi ni Paul is, be angry and do not sin. Huwag mong hayaan na ang sin, ang anger manatili sa iyong puso. Parang mitsa ang anger sa isang makasalanang kalikasan. Gugustuhin ng kalikasan na yan na makatanggap ng anger, nang sa gayon magsi-celebrate siya dito at pahihirapan kanya, masisira ang kapatid mo at ang mga ibang tao at ganon. Unless it is righteous anger. Now, of course, I have painted to you a very bleak picture of what anger can do sa ating mga relationships sa covenant community. And the question is, what if pastor nagalit sa akin? Dapat lang ako mag-retaliate, magagalit din ako sa kanya. Kaya naman, may ginawa naman siya sa akin at kailangan ko ring magalit. So, what is the challenge here? Well, the challenge is we have to choose to absorb anger rather than retaliate in the same way, because that is actually the gospel. The gospel reminds you that anger needs to be absorbed in order to destroy it. Ang anger ng ibang tao, kailangan hindi siya patulan, at yung anger na natatanggap natin, kailangan may mag-absorb. At one point, it must be absorbed or else magba-back and forth na lang yan. How do you destroy anger? Anger begets anger. Nagalit ka, ang mahal mo sa buhay, magagalit din siya sa'yo, maggagantihan kayo. After some few years or few months, ang dami nyo na nagawa sa isa't isa, ang dami nyo na nasabi sa isa't isa. So kung magagalit ka, gaganti ako. Kung gaganti ako, magagalit ka lalo. So the story goes on and on and on, and it will never stop and it will never end unless one or these two parties will look suddenly on the cross where the anger of man will be solved. Alam niyo, dun sa cross, anger was not met with angry retaliation. On the cross, anger was absorbed. Sinuntok ang Panginoon, di siya sumuntok pabalik. Dinuraan siya, di siya dumura pabalik. Inalipusta siya, hindi siya nang alipusta. Hindi niya binalikan ng galit ang mga nagalit sa kanya. In fact, kahit masakit at nahihirapan siya, Jesus chose to forgive. What is the result? You have now salvation. That is the story. That is our gospel. That is the story of redemption. That is the best way. That is the only way to beat anger. The gospel. Napupunta ka lagi doon sa Panginoong Jesus. Na paano ako maiiwasang magalit? Titingin ako sa cross dahil doon sa cross dapat magalit ang Diyos sa akin, pero mas pinili niya na i-absorb niya yung galit ng Diyos sa akin so that ako ay makaka-receive ng salvation, the cup of God's wrath. Instead of God's wrath, cup of God's wrath, cup of the Lord's Supper ang matatanggap ko. I am a recipient of someone who chose to absorb anger and not choose to retaliate. That is why ang blessing ng message na ito is if we want to have an harmonious relationship at covenant community,
is one way or the other, it has to stop. At hindi yan mag-i-stop kung hindi tayo titingin sa cross. Hindi yan mag-i-stop hanggat we will always feel na naagrabyado tayo. Someone has to forgive. Someone has to absorb that anger. And uproot that anger sa atin, yung roots mismo aalisin. At ibig sabihin, i-deal with yung heart. No, I'm not saying dito na parang palalampasin natin yung kasalanan ng iba, i-condone natin. No, ang ibig nating sabihin dito, of course, we will use yung scripture. Meron siyang binigay dito. For example, kumusta ka ngayon? Meron ka bang uncontrolled anger? Baka nagkakaroon ka ba ng pattern ng uncontrolled anger? Sumasabog ka, di ka nagiging careful, nakakapagsalita ka, nagagalit ka ng todo. Ang solusyon, ano? Ang solusyon ba ay advice na wag step 1, 2, 3 ka muna, hihinga ka. And then pag huminga ka, 1, 2, 3 yan. Mawawala na yan. That's deception. Walang katotohanan yon. Probably makakatulong yan at some point, but that is not the gospel solution. The gospel solution, kung meron kang uncontrolled anger, baka hindi mo napapansin, mainitin ang ulo mo sa asawa mo. Mainitin ang ulo mo sa mga anak mo. Mainitin ang ulo mo sa mga ibang tao. You choose na mag-respond in a way na parang sarcastic o kaya naman ikaw ay laging parang short-fused, impatient pagdating sa kanila. Baka may nagde-develop na uncontrolled anger sa'yo. Refresh yourself on the gospel of Christ. Hindi yan magagamot via psychology lang. By the Spirit of God, it can be cured. Look on the cross. Doon matatapos ang galit natin, matatapos ang lahat ng impatience, because how can you be impatient when you look at the cross of Christ? That man was patient with you sa mga kasalanan mo. Uncontrolled anger, sumasabog. Baka meron dito, nagkakaroon ng prolonged anger. Ito yung, do not let the sun go down upon your wrath. Bantayan mo din ito. Baka hinahayaan mo yung simpleng tampo. Di mo ina-applyan ng gospel. Ang result niyan, magiging bitter ka. Nagdi-drift na ang sarili mo, ang puso mo sa isang kapatid mo, sa mahal mo sa buhay, sa kaibigan mo. Hinahayaan mo na lang, napoprolong. Ang dapat mong gawin dito is gospel solutions. Apply biblically, Matthew 18. You go to your brother, to him and to him alone. You settle your disputes. And use the gospel. I-rebuke mo. Kailangan din niyang ma-rebuke sa kanyang kasalanan. Kung nakikita mo nagkasala siya. You choose to forgive. You choose to affirm your brother. You keep short accounts because nasa covenant community tayo. Wala tayo sa jungle where the fittest survives. This is not survival of the fittest. This is helping one another in this hospital called the church. Ang context ito ay covenant relationship at covenant community. While ang verse na ito ay ginagamit ko sa PMC ko para sa mag-asawa or magiging mag-asawa, habang ang verse na ito pwedeng gamitin sa mga unbelievers na magtrabaho sila because he that stole steal no more. Pwede itong gamitin pagdating sa mga businessmen. Ang sabi sa verse 25 is, do not lie to one another. But the very context of Ephesians 4 is covenant community, covenant relationships. Do you want a harmonious relationship sa church? Let us not lie to one another. Let us not be angry to one another. Let us reject itong mga bitterness, yung angry hearts natin. So kailangan natin na hindi yung tingnan mo yung kapatid mo, ito, angry to sa akin, kailangan niya. No, the message is for our hearts. Baka may puso tayo na nagpo-prolong ng anger, na hinahayaan natin na lumalim hanggang sa lumaki na lang ito at sasabog na lang. Ito nga yung iniiwasan nga, kaya nga ang title is Keeping Short Accounts. Ito yung genius at wisdom nung do not let the sun go down upon your wrath. Ang gusto niya, maliit, habang wag mong patubuin, yan mismo ay kailangan ma-uproot yung anger. Hindi siya dapat matambakan. Pag nag-pile up yan, yan ay magiging sobrang nakakatakot. At pag lumalim na lumalim yan, pag binunot yan,
marami ang masasaktan at mahihirapan. Mga kapatid, look at this. Kung merong dapat magpatawad at mag-keep ng short accounts, dapat tayo. Why? Because the first point says, because we are sinners. Hindi naman tayo malinis. Hindi naman tayo ganun. Hindi tayo sinless. Yes, again, no, this is not to condone those people who hurt us. This is not to justify kung may mga mali silang ginagawa, they try to hurt us, they try to manipulate us, they try to gawan tayo ng kwento. No, no, no. That's a different matter. But ang sinasabi ko dito, how would you respond? Do not be angry to one another. Bakit? Kasi hindi tayo sinless. Makasalanan tayo. Kung merong nabuhay na may karapatang magalit, ay yung tao na hindi nagkasala ni minsan. Yet he chose still to forgive. He chose to absorb the greatest amount of anger ever to be dumped on a single person. Look at that. Kung merong dapat may lisensyang magalit yung taong hindi nagkasala nung nag-obey lang siya sa lahat ng gusto ng kanyang ama, yun yung dapat may karapatang magalit, pero anong ginawa niya? He chose to forgive. Even at the same time, he was carrying out, absorbing the greatest amount of force of anger ever to be dumped on a single person in the history of mankind, so that you and me will be able to drink the cup, not anymore of the cup of God's wrath, but the cup of God's banquet feast of His covenant love. Look at that. Itong table na ito, very simple. Walang masyadong kaayos-ayos. Wala namang masyadong, hindi ito palasyo, hindi ito parang piging. But this symbolizes the acceptance of God, that we are not drinking anymore the cup of God's wrath. What we are drinking is the cup of God's blessings. We are able to have the Lord's Supper because someone chose to absorb the anger of God and the anger of men. We can feast on God's blessing because someone chose to forgive at hindi ilista at singilin tayo sa ating mga sinful and long list account of sin. Praise the Lord. Bakit gospel ang solution sa anger? Because ang gospel is the only solution that solves anger in its root. Hindi siya nagpapatangay sa pagpapanggap na panlabas lang. Hindi rin siya pragmatic. Sige, para magkaayos tayo, okay na. Sige, ganyan na lang. O kaya, nakakahiya naman kung hindi tayo magka-okay, magpatawaran. No. With the gospel, anger is treated and dealt with by its root. Ang gospel, ina-uproot niya mismo yung ugat at pinapalitan niya ng pagpupunla ng salita ng Diyos at mga graces at bunga ng banal na spirito. Sa gospel, anger is properly killed. Because doon sa gospel, sinasabi niya, dito sa gospel, hindi ko pwedeng pikayin ito. Kailangan kong patawarin yung kapatid ko imbes na magalit ako sa kanya dahil dito mas malaki ang kasalanan ko sa harapan ng Diyos. Doon sa gospel, tinuturuan niya ako na hindi ako ganun kalakas, hindi ako ganun kabuting nilalang. Ito yung gusto natin na makapagsugpo ng anger. Hindi yung pagtatago, hindi yung pagpipigil lang dahil sa ganito o ganyan. So mga kapatid, bago ko iwan ang first point, meron ka bang kinagagalitang kapatid ngayon? Or magulang? Or kapatid mo sa pamilya mo? Sasabihin nila, magpapasko. No, hindi dahil magpapasko. Dahil sa Ebanghelyo. This is how we forgive. This is how we live a covenant community. I can say, of course, because I don't know, in my heart, nag-nurture ako ng galit sa isang kapatid. Ngayon, kung merong ganito, ay patawarin ako ng Diyos at i-extend ko dapat yung pag-ibig ng Panginoon sa Kanya.
At kung sa marriage ninyo ay lagi kayong nag-aaway, nagkakagalit, si Dave Harvey sa When Sinners Say I Do, meron siyang first gear, second gear, third gear, fourth gear. Basahin ko lang mabilis. Sa first gear daw, o pwede nyo i-apply ito kahit sa mga magkakapatid, magkakaibigan. In humility, suspect yourself first. Wag mong isipin na kasalanan kaagad ng kapatid mo. Suspect yourself first. Kung may dapat pagsuspetsahan, sarili mo. Second gear, in integrity, inspect yourself. The problem of trying to fix yung relationship mo sa iba, tignan mo muna, inspect mo yung sarili mo, nasuspetsahan mo, then inspect mo. Number 3, third gear, admit that circumstances only reveal existing sin. Baka yung the way na tinanggap mo at ganito, sasabihin mo, di naman ako ganyan, di naman siguro ganito, but the truth is, it revealed yung kasalanan ng heart mo. And then the fourth gear is focus on undeserved grace, not unmet needs. Hindi ako tinrato ng ganito. Focus on undeserved grace. Yung anger may kakayanan siya na gawin tayong mangmang, foolish, at walang parang bata na katawa-tawa na ganito ang gagawin pala ng anger sa atin. Si Augustine sa kanyang confessions, na-recognize niya itong foolishness na ito kapag nagpakontrol siya sa anger dahil naalala niya nung siya ay bata pa. Sabi niya doon, and I quote, "Then I knew only to suck, to repose in what pleased, and to cry at what offended my flesh, nothing more. So I flung about at random leaves and voices, making few signs I could and such I could like, though in truth very little like what I wished. And when I was not immediately obeyed, my wishes being harmful to me or unintelligible, then I was indignant with my elders for not submitting to me, with those owing me no service for not serving me, and avenge myself on them by tears." Sabi ni Augustine sa kanyang confession, nung na-realize daw niya, nung bata siya, hindi siya sinusunod na magulang niya dahil gusto niya i-obey siya. Nagalit daw siya sa mga magulang niya dahil hindi nag-submit ang mga magulang niya sa kanya. At sinabi niya, gaganti ako. Gaganti ako sa pamagitan ng pag-iyak. Marahil, sasabihin natin, katawa-tawa naman na to, bata ito. But look at yourself. Meron kang galit. Paano ka nagre-respond? Yung behavior mo, yung kilos mo, yung heart mo. Hindi ka ba katulad din ni Augustine that you want to avenge yourself? Probably not anymore by tears. Perhaps ang ginagamit mo ay mga circumstances, ibang tao, yung means mo, or even yung relationship mo sa iba, you try to retaliate. At lagi ko sinabi, merong isang pastor tinanong sa United Nations, in-address niya yung issue ng war. Bakit daw hindi tumitigil ang war? Sabi niya, simple, because Nation A bombs Nation B. And Nation B retaliates to Nation A, and Nation A, gera. Nakita ninyo yan sa Ukraine at Russia. But you see, the solution is on the cross. Because on the cross, sinuntok, walang retaliation. Dinura, walang retaliation. Pinatay siya, walang retaliation. Only forgiveness. Really, on the cross, absorption, doon ang solution. Another reason bakit hindi natin pwedeng entertain ang anger sa covenant community is may kalawang rason. Di lang ikaw ay sinful, na gustong-gusto mo yan, yung, yan. Another reason is this. There is Satan. Sabi sa verse 27, "And give no opportunity to the devil." Another danger of anger when allowed is you give an opportunity to the devil. Sino ba si Satan? Di ba si Satan yung master of great deception? Si Satan siya nagdi-deceive sa atin. I believe ang opportunity ni Satan dito kapag hinayaan natin ang anger ay i-cultivate niya ito. So ang para sa akin ang way na opportunity ni Satan pag hindi natin ni-reject, hindi natin tinanggal ang anger, ang gagawin niya ay, alam mo yun, mamasahin niya ito. I-cultivate niya, i-encourage niya. Kaya nga sabi niya, do not give place to the devil. Nung mga panahon na nagbabasketball pa kami ng mga members,
ang sinasabi nung kasama namin basketball, bantayan mo yan. Don't give place to the devil. Huwag mo siyang pabayaan because neither give place to the devil. Kasi nga, sa depensa, sa basketball, kapag hinayaan mo siya at biniksin mo ng opening yon, nang malilate ka lang ng isang step, ite-take advantage yun ng offensive player at aatake siya at mandun na siya sa basket, it will be too late. Makakascore na siya. So, dito, huwag nating bigyan ng place si devil because i-encourage niya. Tingin ko nga, pag binigyan ng opportunity si devil, si Satan, susulsulin niya tayo. Bubulungan niya tayo. Gusto niya itong lumaki, lumago, magbunga. I-deceive niya tayo by reminding, alam mo, hindi ka pwedeng ganyanin, masakit yung ginagawa nila sa'yo. O kaya naman, yung pananakit na ginagawa ng taong yan, justified yan kung magalit ka ng magalit. Dapat lang yan. Sino ba siya sa akala niya? Nalipusta ka niya? Lipustay mo din. Alam mo, ito yung mga pananaw at ipapaisip sa'yo ni Satanas. O sa church, ikaw ay nabuso, paulit-ulit kang sinaktan, inoffend ka, o edi, si Satan, magta-try siya na mag-suggest ng mga ways at mga clever ways na mapapaisip ka at may encourage na, oo nga, no, justified naman kung ako'y magagalit. Again, do not give place to the devil. And the only way na madedepensahan yun is kapag dinala mo si Satan sa cross. Doon sa cross, the deception of Satan will disappear. Doon lilitaw na hindi uubra yung feeling na ikaw ay di dapat matake advantage of. Doon sa cross lilitaw na dahil ikaw ay inabuso o nasaktan, ikaw ay pinag-usapan, chinismis, ikaw ay ginawan ng masasamang bagay, ay meron ka ng karapatang gawin to. Sa cross kasi hindi uubra yun dahil sa cross, that is the greatest abuse na nangyari at disadvantage doon. Again, maingat kung sasabihin yung greatest abuse because I might be perceived na inaalaw ko yung abuses, especially sa human nature, ay may parameters where to address that. What we are saying, yung spiritual na kalagayan na we learn to absorb and to forgive and learn not to choose to get angry. So, lahat ay justified except sa gospel. Doon sa gospel, mapapahiya tayo. Hindi dahil gustong konsentihin ng Diyos ang perpetrator, ang masama mong kapatid o kaibigan, yung abuser mong kakilala. Hindi dahil gusto ng Diyos na bigyan sila ng leeway or ng pass. No, nais ng Diyos na siya ang magiganti para sa iyo. Pero ang trabaho mo sa mundong ito, you reflect the grace of God on the cross. Ang church ay lugar where you can keep short accounts because dito na ma-magnify ang Panginoon. When other people see that in the church, may dalawang tao na dating magkaaway, na dating hindi magkasundo, pero dito sa church, nakakaya nila na magsama, not perfectly, but at least genuinely, they call each other brother or sister, there is the glory of God sa Kanya. So the point is, every existence of anger, no matter how small, it's an opportunity of Satan that he will try to utilize for his nefarious intentions. Ang gusto kong i-emphasize dito is, marahil may rason ka, nasasaktan ka, at pwede kang isip mo, pwede akong magalit, nagagalit ako sa asawa ko kasi ganito niya ako. But you see, there is Satan. Satan, wala siyang pakialam kahit biktima ka. Gusto nga niya biktima ka para gagawin kanyang instrumento niya. Gagamitin ka niya using the anger na meron ka for the sins that have been forgiven already, deceiving you na dapat siyang maparusahan at dapat ka pang maghiganti. Sa James 4:1 and 2, what causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this, that your passions are at war with you? You desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. Sabi niya, anong dahilan? Bakit may gulo sa inyo? Because, ayan, meron kayong quarrel, meron kayong anger, meron kayong covetousness. That's verses 1 and 2. Ano yung solution sa verse 7? Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. In other words, nandun ang pagkilos ni Satan. Nandun ang place ni Satan sa mga relationships natin.
Binabantayan niya yung mga brotherhood, yung mga sisterhood, yung mga fellowships natin, yung mga friendships natin. Binabantayan niya kung paano siya makakakilos at makakasakmal, kung paano niya tayo masisira isa't isa sa atin at ang iglesia natin ay mawawalan ng magandang testimony. That is the opportunity of Satan if we will not choose to reject anger. Let me challenge you to, and do not allow Satan to use you and manipulate you for his wicked purposes by your sinful anger. Gagamitin pala ni Satan yan. Mamanipulate ka niya. Every time you are tempted to be angry and harbor ill will, ang dapat mong tingnan ay yung forgiveness ng Panginoon. Ang Panginoong Jesus, on the night He was betrayed, He should betray back. He should get angry. But the Bible says on the night He was betrayed, He took the bread and the cup and gave it to the disciples. Ang Panginoon, sa kabila ng betrayal na naranasan niya, hindi siya tumigil. Ang Panginoon, nagpatuloy siya na maglingkod at gumawa ng mabuti. Baka meron dito na di-discourage dahil he or she always feels na lagi na lang siyang biktima, lagi na lang siyang kinakawawaan or ina-abuse or sinasaktan. Hindi natututo yung ibang tao kahit na sinasabi, mali ka, ganito. Baka meron dito. But look at the Lord Jesus Christ. On the night He was betrayed, yet He took the bread and He took the cup. He continued and He still decided to do good, to serve God. Beware sa wiles of the devil and his ways. He finds opportunities in many ways. Pwede naman na mag-harbor ka paulit-ulit. Meron ko nabasang article na kung saan yung modern word ngayon ng processing, di ba kapag may mga we process, but minsan sumusobra pala yon na naging sinful na minsan yung too much processing. Nire-reject na natin yung mga dapat na tinatanggap natin mula sa ating mga kapatid. Mag-ingat tayo sa mga wicked ways na mga karunungan ni Satan para maka-take advantage siya sa atin and thinking na we are just being wise, but at the same time, ang nangyayari pala ay we are failing to reject anger. So, bantayan mo ang puso mo dahil sa puso mo na yan, Satan will go after it. Gusto ko rin sabihin sa iyo na ito yung dahilan bakit hindi ka rin dapat mag-absent sa mga preaching because ang mga preaching ng salita ng Diyos, they aim to address the heart. That is the real preaching of the Word of God. Ang Puritan preaching is characterized by preaching to the heart. Hindi kanya ine-embarrass, hindi kanya tinatry na bigyan ng kiliti sa sarili mo, hindi kanya tinatry na parang i-flatter ka. Ang Puritan preaching is addressing the state of your heart. At pag nararamdaman mo ngayong preaching na ito, kung tinatamaan yung heart mo, ito yung panlaban mo sa ginagawa ni Satan na i-deceive niya yung heart mo. Kaya wag mong hayaang mawala ka sa ministry ng sermon, ng preaching, na kung saan nagsasalita ang Panginoon sa iyo. Kung ikaw naman ay yung tao na dapat na pakinggan mo yung nagagalit sa iyo. Baka nagagalit sila dahil sa pagmamataas mo, sa kasalanan mo, sa pagiging manhid mo, sa pagiging proud mo, mayabang, or unrepentant. Hindi pwede na magtatago tayo sa biyaya ng Diyos at katulad nung kaibigan ko nung nasa Bible school na nakikipagbiruan lang naman siya sa akin, tinry niya akong suntukin ng konti. Sabi niya sa akin, "Ops, wag kang gagante, vengeance is mine, saith the Lord." Alam mo yun, parang nagtatago ka na lang doon sa biyaya ng Diyos para sa iba na okay lang ako mag-behave ng ganito kasi pwede ko silang saktan kasi sinutusan naman sila ng Panginoon na huwag magalit sa akin. That's very nefarious.
Magpakumbaba ka. Maging mabuting kapatid ka sa Panginoon. Pagsisihan mo kung ano yung mga kasalanan mo. Kung merong nirereklamo ang mga kapatid mo sa'yo, pakinggan mo. Huwag mo itong i-bypass. Huwag mo itong maliitin. Pakita mo na nagsisisi tayo. Huwag nating i-gaslight ang mga nagsasabi ng mga bagay na patungkol sa atin. Dahil gusto natin both nabubuhay tayo sa community ng pananampalataya na mayroong pagsisisi at pagkontrol sa galit. Sabi ni Douglas Wilson, keeping short account means that an individual does not postpone confession of sin when confession is necessary. This applies in the first place to a person's relationship to God. If someone is not confessing sin to God, he will not be able to seek forgiveness properly from others. Sin should be confessed as soon as it is understood to be sin. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. So una ka mag-confess sa Panginoon at kailangan mong i-confess yung sin mo sa ibang tao, sa taong nagkasala ka. Minsan may in-advise ako sa isang kapatid. Sabi, kung nakikita mo yung mga tao, kaibigan mo, kapatid mo sa Panginoon, nakikita mo nagdi-drift na siya sa'yo, nagagalit na siya sa'yo, respond agad sa gospel. Abulin mo na. Huwag nang patagalin, huwag nang mag-drift. Huwag na tayo na we will let the sun go down upon our wrath, na hanggang tayo ay hindi na natin i-pursue ang isa't isa, na tayo ay mamuhay na separately. Huwag nating i-feed ang gusto ng ating sinful heart. We should reject self-pity and selfish interest. For the final talk or line na gusto kong banggitin, gusto ko meron akong banggitin na maalala ninyong lahat. What if kung ang kasalanan ng kapatid ko ay sobrang dami, sobrang laki, na kahit ikaw, pastor, baka maisip mo, kahit si Satanas, mas mapapatawad pa si Satanas kaysa sa kanya. Pwede bang mangyari na meron siyang kasalanan na hindi ko kayang patawarin? Ito yung gusto kong maalala ninyo. Whatever the gospel can forgive, the Christian has the power to forgive. Whatever the gospel can forgive, the Christian has the power to forgive. If there is sin na hindi kayang i-forgive ng gospel, then therefore you have the justification not to forgive. But whatever the gospel can forgive, the Christian has the power to forgive. Tumingin ka sa cross, doon walang makakapagmayabang na makasalanan. Walang Satanas na makakapag-deceive. Walang anger na hindi ma-uproot. Doon sa cross, lahat tayo ma-humble down at sasabihin natin, kailangan ko ang forgiveness ng Panginoon at kailangan ko magpatawad, hindi magpatuloy sa aking anger at bitterness. We need to keep short accounts of each other's sins because God did not only keep our accounts short, He cleared them. Let's pray. Father, we thank you sa aming narinig. Indeed, Lord, kailangan naming marinig ang rebuke mo patungkol sa mga bagay dito sa community namin na pwedeng maging danger sa amin. Give us, Lord, the humility to receive your word. Lord, you know the heart of your servant. This is never intended for one single or specific person. This is intended for your people, for every one of us, especially to your servant. Nawa, Panginoon, naging maliwanag na we will never condone the sin of other people, but we will never also remove, we will never also ignore yung pamamalagi ng anger sa hearts namin. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. Patawarin mo kami sa mga panahon na pinili namin ang magalit, manakit, at hindi isipin ng covenant community namin. Nawa, Panginoon,
kung merong isa kaming prayer is manatili at mamayani ang gospel environment, gospel smell, and gospel scent, and gospel culture sa iglesyang ito. We have long way to go. Pero nasa direksyon kaming tama kung haya namin na manaig ang mga bagay na to sa amin. Forgive us, Lord, when we gossip about other people. Forgive us when we chose bitterness, when we got angry, when we said bad things to our loved ones, to our brethren. But Lord, may you forgive us all sa mga kasalanan namin dahil ikaw ay dapat magalit sa amin, pero mas pinili mo na mahabag ka sa amin. Maraming salamat sa katotohanan ito. Nawa mas lalo naming naramdaman ang pangangailangan namin sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.